So, trust in the internet. So, why do we need to trust in the internet? Ayan. So, trust in the internet refers to the confidence user have in online platforms, websites, application, and digital interaction. So, it is a belief we users, we the internet encourage us to believe, and because the information that we have is we so we need to build our trust to the internet so we can share our information to them. So yun. So without trust, people us would hesitate to share personal information, make online transaction, or even use digital services. So yun nga, kung wala tayong tiwala sa internet or sa mga application na ginagamit natin, hindi tayong magdadalawang isip or magdadalawang isip tayo na ibigay natin yung mga information natin. Encryption. So encryption is a vital tool for securing our lives in digital society. From when you wake up in the morning to when you go to bed at night, you and your community rely on encryption every day. So, ang encryption kasi is para siyang key. Tag dito. So, ang encryption is parang tag dito. So, security siya sa internet na kung saan kasi yung mga information natin is dun ine-encode. Ayun. So, yun, parang sa tawag dito. Yung guys at sinabi ko kanina. So, kailangan natin ibigay yung mga information natin para sa para magamit or makagamit tayo ng application. Kasi kailangan nila yon na yung ang information natin. So, identity and privacy. So, us user can utilize digital identities to preserve their privacy, separate their personal, social, and professional online identities, and conduct secure transaction with business banks, medical providers, and governments. So, ayan. So, identity and privacy. Kasi tayong mga user, kinakailangan natin ibigay yung mga information natin bago tayo makagamit ng halimbawa sa mga bangko, ganun. Kasi meron tayong online banking ngayon sa internet. So, kinakailangan nun ng kinakailangan ng app na yon ng information natin para tayo makapag-transport ng pera or kung ano mang mga mahalagang bagay. So sa internet addiction, yung internet addiction kasi is nakakasagabal din siya sa pag-araw-araw na gawain natin, yung sa kalusugan natin, pagkain natin. So, yun, hindi na natin namamalayan na minsan parang sobra na pala tayo sa oras ng pagkain, ganun, parang nakakalimutan na natin kumain. So, parang sa madaling salita, para bang pangalan nito, para bang hindi na tayong mabubuhay nang walang internet. Ganun yung specific na kanong addiction na yun. So, yan. Advantage of trust on the internet. Number 1 is encourage online transaction. People confidently use e-commerce, banking, and digital payments. Halimbawa po nito is yung pagbili po natin ng sa mga online apps. Kasi alam natin na sure and safe yung pagbabayad po natin sa kanila. Like for example po sa Shopee. Number 2 is boost digital economy. Trust increases online business growth and global trade. Isang example naman po nito is yung halimbawa po ako is nagbebenta ng t-shirt online. At pinagkakatiwalaan po ako ng mga customer ko.
Number 3 is improves user experience. Users feel safe sharing data, shopping, or engaging online. Isang halimbawa naman po nito is yung nagiging komportable tayo sa Facebook kasi kampante tayo dahil alam natin na safe ang mga privacy po natin. Number 4 is supports communication and collaboration. Social media, online learning, and remote work thrive when trust is established. Isang halimbawa po nito is yung pagiging aktibo ng mga estudyante sa online class. Kasi tiwala po sa mga information na binibigay ng mga prof po nila. Number 5 is builds long-term relationship. Businesses gain loyal customers through credibility and transparency. Isang halimbawa po nito is yung, halimbawa po ako is, loyal ako sa isang brand po ng t-shirt. Kasi alam ko yung consistent and quality po ng isang damit na yun. And sa disadvantage of trust on the internet naman po is number 1, over-trust can lead to exploitation. Hackers, spammers, and fake websites exploit user trust. Number 2 is the privacy risk. Privacy risk, people may share too much personal information, making them vulnerable. Ang isang example po nito is yung paglalagay po natin ng information na maaaring makuha ng iba. Nabibiktima nila yung identity theft kasi pinopost natin lahat ng mga detail ng data natin sa, like for example, sa Facebook or sa Gmail. Number 3 is the spread of misinformation. Users trusting in unreliable sources can cause fake news to spread. Dito naman po is naniniwala tayo agad sa mga fake news na nakikita po natin sa mga websites na hindi natin naalam or chinecheck kung ano po yung totoo. Number 4 is the dependence on technology. High trust may lead to over-reliance on online services. Like for example is yung hindi po tayo nakakapag-trabaho or nakakapag online class dahil wala po tayong mga internet connections. Kasi po is nakadepende nga tayo sa technology. And number 5 is the brand manipulation. Fraudulent companies can manipulate trusted brands to devise users. Isang example po nito is yung halimbawa po yung ikaw bumili ka ng peking brand po ng Nike kasi kamukhang-kamukha rin siya ng mga original tapos mura po yung price. Concern. Many websites collect personal data without clear consent, risk or identity theft or data being sold to third party. Maraming website na nangongolekta ng personal na data user na hindi halimbawa ang may consent pa talaga. Pwedeng magamit ito identity theft o ibenta ng data ng ibang companies. Yun yung mga third party. Cyber security threats. Hacking, phishing, malware, and ransomware attacks reduce online trust. Even trusted website can get compromised. Andyan yung hacking, phishing, malware, at ransomware attack na naka-affect sa tiwala ng user online. Kahit legit o trusted yung website, pwede pa rin makompromise. Halimbawa, online banking site na na-hack, kaya pati user nadadamay. Misinformation and fake news. False or misleading content spread quickly, making hard to know what true, reduce trust in social media and online news platform. Kasama dito yung mga fake e-commerce sites. Dahil dito, natatakot na yung iba na makipag-transact online
Halimbawa, bumili ka gamit sa online shop, pero fake pala, wala ka ring natanggap. Lack of transparency. Some companies are not clear about how they use or share user data. Hidden terms and policy makes user skeptical. May mga companies na hindi malinaw kung paano nila ginagamit yung sinishare ang mga data ng user. Yung mga hidden terms and condition and policies na mahirap intindihan kaya nagiging suspicious mga tao. Halimbawa, app na nag-access ng contracts at photo kahit hindi related sa main function niya. Isang scenario na para sa privacy concern. Isang BPO company na nangongolekta ng customer data tulad ng mga address, phone number, gano'n, at credit card details. Pero hindi sila transparent kung paano ito gagamitin. Later on, may employees na nag-leak ng data at ginamit ito sa ibang companies para sa marketing. Employees at customer. Loss of trust sa company yon. Sa cybersecurity threats, ang scenario dito, sa isang IT firm, may employee na open ng phishing email na mukhang galing sa HR department. Dahil dito, nag-install ng malware at naapektuhan ng buong company network. Confidential files ng client at project naging exposed. Ang resulta nito, nabawasan ng tiwala ng mga clients. Senaryo ng misinformation and fake news. Isang manufacturing company na ang naging biktima ng fake news na kumalat sa online. Sinabing substandard daw ang product nila. Kahit walang proof, kumalat agad dito sa social media at bumaba ang sales nila dahil sa mga maling impormasyon. Senaryo ng online scam fraud. Isang employee sa finance department ng isang company corporation ang nakatanggap ng email para sa galing CEO requesting for an urgent fund transfer. Dahil mukhang legit nag-transfer sila ng malaking pera, halaga na sa scammer account. Nalugi ang company at naapektuhan ng mga operation. Senaryo ng lack of transparency. Isang tech company na nag-launch ng bagong HR system para sa mga employee. Hindi nila pinaliwanag yung system at nagko-collect din ng personal data tulad ng browsing habits and local tracking. Nung nalaman ng mga employee, maraming nagreklamo at nawalan sila ng tiwala sa mga management.